So finally mga sangkay, nagsalita na po ang Trump administration, yung bagong namumuno sa bansang Amerika. At ito pong balitang ito mga sangkay, lalo pong magpapahiya ngayon sa mga DDS na nagsasabi nung una na pababayaan na ni Trump si PBBM o ang Pilipinas. Lalong-lalo na po, siyempre, yung China na ngayon mga sangkay, lalo pong pinanggigilan pa ng Trump administration. Well, pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Parami po tayo ng parami dito mga sangkay. Ayan po, 1.4 million subscribers na po tayo. Kaya kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? I-click nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all ngayon din. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay dyan. Mabuhay po kayong lahat. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Ipakita po natin yung puwersa ng mga solid sangkay. Alright, eto na nga mga sangkay, no? Tingnan po natin. US Secretary of State Rubio sa barko ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ano ba ang nangyari? Ayon po dito, bumabaliwala sa regional peace, stability. O ayan na mga sangkay, no? Lalo pong lumilinaw ngayon yung posisyon ng bansang Amerika. At ngayon, mas lalo pong klinaro ng Trump administration. Ano nga ba ang mangyayari? Tama ba ang sinasabi ng mga DDS na pababayaan na ang Pilipinas ng bagong Pangulo ng bansang Amerika na si Donald Trump? O, pakinggan po natin. Tiniyak ni US Secretary of State Marco Rubio ang matibay na relasyon ng Pilipinas at Amerika. Tiniyak ang matibay na relasyon ng Pilipinas at Amerika. O, eto na mga sangkay. I'm sure, maiinis po ngayon yung mga DDS kapag ka narinig ito. Kasi nung una, ang lakas-lakas po nila ma-make news, di ba? Sabi po nila mga sangkay, ayan na, kasi mag-best friend, si Tatay Digong at si Donald Trump, naulagot si PBBM. Alam nyo ba, na mas kilala o mas matalik na kaibigan ni Donald Trump si Madam Imelda Marcos? Did you know? Hey guys, nakikinig ba kayo mga DDS? O, pakinggan ninyo. Para lalo pa kayong para lalo nyong mag-gets mga sangkay, no? Sa kanyang pakikipag-usap sa ating Foreign Affairs Secretary, muli ring kinundina ni Rubio ang anyay mapanganib at hindi na ayon sa batas na pananatili ng China sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Nakatutok si JP Soriano. Pasok! Be reported to higher authorities. Magtatatlong linggo nang umiikot-ikot ang mga barko ng China Coast Guard may 60 to 65 nautical miles mula sa Capones, Zambales. Well, ang good news naman dito mga sangkay, no? Dahil po sa utos ng Presidente ng Pilipinas, nababantayan po yung ating teritoryo. Talagang ang ginagawa ngayon ng mga barko ng Pilipinas ay nagbabantay na po ng gusto. Talagang niraradyohan na nila na umalis na itong mga to. Kaya nga yung monster ship nila, mga sangkay, walang nagawa umalis, nagpapalit na lamang po ng iba pang barko ng China. So kahit papano, no, nababantayan po ng gusto, hindi po tulad noon mga sangkay na tropa daw tayo ng Pilipinas at China, pero ang ginagawa pala nito mga Chinese, mga sangkay, nagpapatayo po doon ng mga estruktura. So ang nangyayari pala, niloloko tayo ng mga to, mga sangkay. So ngayon, ang plano nga po ni PBBM, actually hindi po ito plano, talagang nangyayari na, bumibili po ngayon sila PBBM ng mga panibagong mga barko, karagdagan na magbabantay dyan. Naalala nyo ba mga sangkay? If you remember, last year, ang pasabog po ni PBBM, gagawin niya pong world class ang military ng Pilipinas sa ilalim po ng kanyang pamumuno. Ilang linggo na ring pinaalis ng mga taga-Philippine Coast Guard ang China Coast Guard dahil iligal ang ginagawa nilang pagpapatrolya sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ang mga ganitong gawain ng China ayon kay bagong US Secretary of State Marco Rubio ay maituturing daw na mapanganib. Mapanganib. At isang destabilizing action. So, ayan ha.
Eto na, nagsalita si Marco Rubio. Ito po yung pinaupo ni President Donald Trump na Secretary of State ng bansang Amerika. Kala nyo mga DDS ha? Kala nyo nung una, tawa-tawa pa kayo ha? Masabi-sabi pa kayong wala na, walang ulas na yung PBBM nyo, yung BBM nyo, wala na. Pababayaan na ni Donald Trump. Alam nyo mga sangkay, masyado pa kasi silang nagpapaniwala sa mga pakulo ng ibang mga vlogger. Alam nyo, ako mga sangkay, no? Tinitingnan ko ang bawat anggulo sa politikang ito. Bagamat sinasabi ko nga mga sangkay, na pare-parehas lang naman itong mga politiko. Pero kahit papano, sa ilalim po ni PBBM ngayon, kahit ang dami pong paninira, nakikita ko yung mga ginagawa eh. May mga project, alam nyo, sobrang dami mga proyekto ngayon na mga project na hindi po nagawa noon ni PRRD. Alam nyo ba yung mga lupa palang mga sangkay ng mga magsasaka na pinamigay po ni PBBM ng libre? Never po yan nangyari sa ibang mga administrasyon. Ngayon lamang po yan. Tuwang-tuwa po yung mga magsasaka dyan. Marami po akong kakilala mga sangkay na nabigyan na po ng land title na sila na ang nagmamayari na totoo. May hawak na silang dokumento sa kanilang mga lupain. Isa lang po yan, mga pabahay. Diba? Tapos, daming project mga sangkay, mga tulay, kakalsadahan na ginagawa ngayon sa Pilipinas na hindi po nababalita ng maayos dahil po dito sa mga issues ng ating bansa. Bartagulan dito, bartagulan doon. Yung mga project tuloy, hindi na ibabalita. Kaya nga ako mga sangkay, maghahanap talaga ako ng mga project. Kung may nakita akong pasabog na project, nilalabas ka agad natin dito para malaman ka agad ng sambayan ng Pilipino. Okay, back to this issue mga sangkay. Sinabi yan ni Rubio sa kanyang pakikipag-usap kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Ayon sa US Department of State, sinabi ni Rubio na ang aksyon ng China ay bumabaliwala sa regional peace and stability sa rehiyon at hindi naaayon sa international law. Ayan na. Basag ang mga DDS dito. Ipinaabot din daw ni Rubio kay Manalo ang aniyay ironclad commitment ng Amerika sa Pilipinas. Wala, mga sangkay. Same pa rin eh. Walang nagbago. Actually, mas malala po ngayon kasi mas matatalim po yung binibitawang salita at may mga halong pagbabanta na po. Warning sa bansang China. Itong bansang Amerika. Diba? Nakamakailan lamang nagsalita po si Donald Trump. Sabi po niya, ayaw natin ng gulo. Hindi tayo papasok sa digmaan. Pero, palalakasin natin ang pwersang militar muli ng bansang Amerika at katatakutan ito muli ng buong mundo at matatakot silang makipagdigma sa atin. Yun po yung isiniguro mga sangkay ni President Donald Trump. Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty o MDT, ang MDT ay isang kasunduan ng Mutual Defense Treaty po yan ng bansang Amerika at Pilipinas. Amerika at Pilipinas, kung saan obligado ang Amerika at Pilipinas na ipagtanggol ang isa't isa sa oras ng isang armed attack sa anumang sasakyang pandagat o panghimpapawid ng Pilipinas o Amerika sa karagatan kabilang na ang West Philippine Sea. Sabi naman ni Manalo na pag-usapan nila ni Rubio ang kahalagahan ng alyansa ng Amerika at Pilipinas para sa seguridad at ikauunlad ng Indo-Pacific region. Umaasa raw si Manalo na mapapanatili ang matibay na relasyon ng Amerika at Pilipinas. Bukod kay Rubio, ang Japan Ito pa, Japan. pahayag din ang pagkabahala sa mga ginagawa ng China Coast Guard Alam nyo, itong Japan, gigil na po to sa China. Konting-konti na lang talaga. Ito po yung malaking ngayon, malaking ikinakatakot ng bansang China. Kaya nga po, meron po nakakatawa dito. So, sobra siguro nilang trauma sa Japan. Ang China po nagsagawa ng isang military drill na ang tutok lamang, just in case daw po, biglang umatake itong Japan sa kanilang bansa. Takot pa yung China eh. Kasi, alam po nila na ang Japan, hindi po yan nagpapaalam kapag ka-atake na. Gugulat ka na lang. Andun na pala yung mga sundalo ng Japan. Pilipinas. Japan views with serious concern the continued and intensified attempts to unilaterally change the status quo by force in the South China Sea. Over the past year, we have seen troubling developments
especially with the alarming frequency of harassment by China Coast Guard vessels against Philippine ships. Sa gitna nito, ang Typhoon missile system ng Amerika na patuloy na nananatili sa Pilipinas. Inilipat ng pwesto ng Amerika base sa ulat ng Reuters News Agency. Okay. Ayon sa mga satellite photos na ito na nakuha ng Reuters, makikita pa ang mga Typhoon equipment sa Lawag International Airport sa Ilocos Norte noong December 30. Okay, so again, no? Itong bansang Amerika ay hindi po lalayo sa China, sa Pilipinas. At patuloy po nilang didepensahan ang Pilipinas laban po dito sa ginagawa ng China. At maling-mali po ang mga DDS sa kanilang speculation. Naaraan ang kanilang mga chismis na pababayaan na daw po ng China, ng Amerika ang Pilipinas. No guys, maling-mali sila. At ito po mismo ang nagpapatunay, marami na pong balita, nilampaso po ni Marco Rubio ang China sa maraming pagkakataon every time na humaharap sa media. Well, ano po ang inyong opinion? Mag-comment lamang po kayo sa ibaba. Alright, meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Pagkatapos nyo pong mapanood ang video na to, hanapin nyo po ito kaagad, okay? Huwag nyo kalimutan, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.